Magandang gabi po at welcome sa unang episode ng The Insiders. Yes. Ako po si Attorney Barry Gutierrez, abogado, guro, dating mambabatas at nagsilbi rin bilang Undersecretary sa Office of Political Affairs sa Malacanang nung panahon ni President Noynoy Aquino. Siyempre, mas kilala ako yata ng maraming tao bilang spokesperson ni dating VP Leni Robredo. At kasama ko po sa aming podcast, bagong-bago, The Insiders, si Secretary Edwin Lacerda. Magandang gabi. Salamat, Barry. Ako po si Edwin Lacerda, ay isang abogado galing sa pinakamahusay na law school sa buong Pilipinas. Si Barry naman, hindi na hindi magpapatalo. Siya ay galing sa pinakamahusay na law school sa Diliman. So at least, ako po ay nagtrabaho bilang presidential spokesperson ni Pangulong Aquino. At doon po akong natutong makita paano ginagawa ang polisiya. It's a good opportunity for us na nag-decide kami ni Barry magawa ng podcast. Talagang nagkaguhitan tayo, simulan-simula pa lang iyan. Ba't di ka nakadilaw? Dapat ako naka-pink eh. Nagkabalik taran tayo. Kasi ikaw ang spokesperson ni Pinoy kaya dilaw. Dating spokesperson ni VP Leni, pink. Diba? Tama. Dapat tayo, in-team sa unang episode. Bakit medyo klarong-klaro kung saan tayo nanggagaling? Tama. Ang punto naman kasi natin, madami na kasi mga podcast na tungkol sa politika, di ba? Madami na tungkol sa political conversations, mga tungkol sa current events. Pero ako gusto kong isipin na kaya natin sinimulan to, hindi para magpanggap pa tayong objective tayo eh. Diba? Ang dinadala natin dito, hindi lang yung karanasan natin sa mga pinagsilbihan nating mga administrasyon, mga gobyernong naging bahagi tayo, kundi din yung bit-bit natin mga prinsipyo. Diba? Correct. Medyo nagkaroon nga kami ng konting question kung tama bang dapat ba gawin natin yan. Pero I think it's high time for us to really lay out what we believe in and the colors that we carry para klaro sa atin. We will not only provide you the insider stories, di ba? We will also provide you policy framework, policy recommendations, para matuto naman tayo, we're not just listening to gossip, political gossip. And somehow, along the discussion sa amin, matututo kayo at maintindihan nyo bakit ganito ang frame of mind namin kung magsasalita kami, kung anong mga recommendations sa amin. Sana makatulong kami sa paglawak ng inyong kaalaman sa politika. Tsaka, sa totoo lang, parang feeling ko, hindi naman tayo pwede magpanggap na neutral tayong dalawa eh. Ilang taon din na tayong huwarap sa publiko at klarong-klaro kung ano yung ating pinaninindigan, di ba? Ano yung ating binibitbit, kumbaga, na kulay. Kaya, malinaw, first episode, ito na kami. Suot na namin, di ba? At malinaw kung ano yung magiging namin dito. Pero, hindi naman ibig sabihin nun na sa lahat ng pag-uusapan natin dito ay hindi naman natin sisikaping intindihin din, di ba? Yung mga ibang mga panig. Kasi bahagi naman ng naging karanasan din natin sa loob ng gobyerno. Napakahalaga nung marinig mo din yung ibang mga pananaw, marinig mo din yung mga ibang panig dahil bahagi yan sa paggagawa ng isang maayos na polisiya at maayos na desisyon sa paggogobyerno, hindi ba? Si Barry naging spokesperson ni VP Leni, ako spokesperson. Part of our job really is to see also and to gauge and to understand and listen to what the public says. No? So it's amin feedback, which kami kumukuha ng feedback ng taong bayan, and we tell our principals, si VP Leni in the case of Barry and President Aquino in our case, talagang nagkakaroon kami ng discussions kung, sir, this is what the people are saying, so maybe we should perhaps do this, or what do you think of it? That's the part of our role as spokespersons, and we bring a lot of wealth, and we both enjoyed and pagod din, no? It's really nakakapagod magiging tagapagsalita. Actually, sa totoo lang, nag-6 years ka kay VP Leni. Nagsimula ako kay VP Leni, policy advisor, di ba? Senior policy advisor. Sandali. Sasabihin ko sa inyo, nung panahon tumakbo si Secretary Mar Roxanne ang presidente, ako ang nag-suggest kay Mar, kunin natin si Barry as campaign spokesperson ni Mar. Ikaw pala dapat sisihin ko sa dahil nasakit ang unang dinanas ko nun. Pero ang laki ng, kailangan natin ng magaling na spokesperson. That's why I offered si Barry. Pumayag naman si Mar, no? And then after that, kwento mo paano ka napunta sa OVP? Di ba? Alam naman natin, after 2016, nanalo si
VP Lenny bilang Vice President. Hindi niya inaasahan na yung kanyang magiging presidente, hindi yung kanyang kapartner, pero si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sige pagkakalimutan natin ang pangalan niya. Pero so, nung binubuo niya yung kanyang team, ako yung isa sa mga kinausap niya, nakilala na rin niya, nagkasama rin kasi kami sa House of Representatives. Akbayan ka nun, di ba? Oo, di ba? At siyempre, nagkatrabaho kami ng closely sa Congress. Nakita naman niya yung ginawa kong trabaho nung kampanya bilang spokesperson ng koalisyon. So, ako yung kanyang kinuha. Saan ka ulit di ba? Nagtrabaho ka sa Malacanang. Oo, sabay tayo. Kanino Pero, ka under? siyempre kay Ronald Llamas. Lagi ko sinasabi, proud moment ko yun, di ba? Bakit? Parang may duda ka yata na Hindi, dapat ako ibig sabihin na ang pwesto ni Ronald at that time, Presidential Advisor on Political Affairs. In short, Papa. Kaya Papa talaga yung ni Ronald. Oo. So ako yung parang junior baba, gano'n. Ako yung Yusek niya. Pero isipin mo, ang kasama kong Yusek nun, Si? Secretary Vince Secretary Dizon. Vince Dizon. Ayan, di ba? Ngayon, Magagaling ang mga nasa office ni Papa. at yung pangatlo naming Yusek, ang the late Chito Gascon. Di ba? Yes. Naging Commissioner of Human Rights. Chair ng Commission on Human Marami Rights. talagang magagaling na tao sa panahon ni Pangulong Aquino. Totoo yun. Di ba? So it's something that was worth, and that's why nandito kami para ibahagi sa iyo ang aming karanasan. At in fact, yung binanggit mo kanina na isa nga sa trabaho natin yung pagkuha din ng pulso, di ba? At pakikinig dun sa mga ating mga kababayan. Isa yun sa mga dahilan kung bakit excited ako para sa podcast na to. Di ba? Social media, very interactive na medium. So kung may mga komento, may mga gustong mga katanungan, bukas na bukas kami, di ba? Na pakinggan at subukang bigyan ng tugon. Yung mga ibang mga natin. Itong podcast is a manifestation na wala na free for all na talaga ang information. Partly it contributed to disinformation and misinformation, but at saka nawala na yung isang one source of truth And maybe we should contribute, di ba sinasabi nila na wala nang isang one source of truth. I think we should be part of that that foundation to provide truth, no? Not so, even if we're yellow or pink, there's always a one source of truth. I think we should bear that in mind so that when we talk to people outside of being yellow and pink, we can at least impart the truth. And bahala na sila kung gusto nilang tanggapin or hindi. But we are open to conversing and discoursing with members from the other group. Color red, color green, and the rainbow, colors of the rainbow. Tsaka, hindi, ako sigurado ako na ganun din yung naging experience mo Pero, when I was spokesperson ni VP Lenny at nung, during the campaign, grabe yung ina-experience namin na disinformation nun. Pero on our part, ang isang talagang red line namin na hindi talaga namin tinawid, kahit ano pang kasinungalingan ang binabato sa atin, basta tayo, dun lang tayo sa totoo. Diba? Tama yun. Kasi, ewan ko, baka daib, diba? Pero article of faith pa rin para sa akin na sa panahon ng pagsisinungaling, isa dapat sa ating mga pinaninindigan talaga ay tayo, dumidikit tayo doon sa alam nating totoo. Kumbaga, in a atmosphere of lies and disinformation, truth is revolutionary. Totoo, di ba? Talagang kailangan natin talagang continue telling the truth, spreading the truth. Yeah. Otherwise, we won't grow. We won't be, if we prefer to speak with lies, we won't grow as a country. Our foundation will be all lies. Mahirap yan sa atin. Hindi, kaya nga, di ba, dito sa ating ginawang podcast na to, magandang simula pa lang, kinlaro na natin kung saan tayo para malinaw sa ating mga tagapakinig kung ano yung aming bias, di ba? Kung pwedeng sabihin bias. Pero also, it comes with the assurance na as much as possible, di ba, pagsisikap kami na yung aming sasabihin dito ay batay sa aming pagkakaintindi kung ano yung totoo. Diba? Factual to, hindi to invento, hindi kami magkakalat ng fake news dito, pero klaro kung ano yung tinitindigan natin. At saka kung sakaling nanonood ng mga kulay red, kulay berde, huwag po kayong magagalit. We'll appreciate your comments. Kung masasagot namin, sasagutin natin. At kung po pwede rin, this is a civic discourse. Kung magko-comment kayo, let's be civil. It's part of the process of growing up as a nation is the ability to speak with each other civilly. No? Importante yan kasi ang civic discourse sa panahon ngayon dahil nga maraming misinformation, nag-aaway na lang I think it's time for us to reach out to each other and discuss this civilly.